May tumawag yatang pulis, parang pinahuli ako dun sa kanto namin. Nung time na yon, may dala akong baril nun eh. Oh my Nung nahuli God. ako. Oo. May baril ka na? Ilang taong ka lang noon? 14? Opo. Pumiglas po ako eh, tas tumakbo ko pala yun. Nagsisigaw po ako ng malakas. Nakulong ka, di ba? Opo, nakulong. Ito ba may kinalaman dun sa may sinaksak ka? Bakit ka nakasaksak? Nung pagbalik ko, may nag-aabang sa akin. Maliit lang na lalaki. Nakamotor siya. Pero hindi mo kaaway. Hindi ko po kilala yun. Hindi ko po kilala. May hawak po na helmet. Tapos nung malapit na ako, bigla po ko sinugod. Pinalo ko ng helmet. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito mga kaibigan ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. A Grand Slam winner bilang Best Child Actor para sa pelikulang Magnifico. Mga kaibigan, a very controversial person at ito ang aalamin natin. Let's all welcome Jiro Manyo! Kumusta ka na, anak? Kumusta ka na? Oo. Salamat po sa pag-invite. Of course, it's my pleasure. Maraming salamat din na pinagbigyan mo ko at saka sa daddy, Andrew mo. Thank you so much. Kumusta ka na? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Sa ngayon, okay naman po. Going straight pa rin sa full recovery ko. Sa ngayon, sa bahay lang po ako. Medyo busy lang. Healthy ka na nga ngayon eh, di ba? Bumaba Kaya na po. hindi pwedeng, na hindi ka pa naka-recovered. Do you think fully recovered? Hindi pa po eh. Kasi base sa mga napag-usapan namin ng mga doctors, ang sabi raw nila, lifetime treatment daw po yung pag-take ng drugs. Kaya ang sabi ko, pansamantala na nasa bahay lang ako, nagtitake pa rin ako ng medicine. Malaki ang factor na may tutulong sa sarili mo kung ikaw mismo ang tutulong sa sarili mo. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala po. Oo. Very, alam mo, there are doctors, there are medicines, pero psychologically, ikaw din mismo ang makakatulong sa sarili mo. Exercise po. Plus exercise, and of course, wag mong kakalimutan ang nasa taas, di ba? Babalitaan kita sa news, ako sa nanghihinayang. Ikaw ba hindi ka nanghinayang sa maraming taon na pinabayaan mo yung sarili mo? Nanghinayang din po ako kapag nakakausap ko yung mga kaklase ko nung dati, natuloy nila yung pag-aaral nila, tapos may pagsisisi rin po ako sa sarili ko. Dahil nga, kung hindi ko pinasok yung ganong klase ng experience, bisyo sa buhay ko, siguro hindi ko napagdaanan. Nakatapos po ako ng pag-aaral. Pero anak, it's never too late. Pero at least ito inako mo, mga pagkakamali mo, but there is still time for you to Tsaka change. Tita Aster, nung time po na nagbibisyo ko, sinarili ko lang po talaga lahat. Wala rin po ako sinisi. Maski yung family ko nun, nagtatanong sila sa akin kung anong nangyayari sa akin. Sabi ko, ito, may pinagdadaanan lang ako. Respeto ko pa rin po sila. Mas tinignan ko yung sarili ko na kaya kong tapusin to, malulusutan ko to. Sa tulong lang din talaga ng pagtitiwala ako sa sarili. Exactly. Malaking bagay yung mga ibang tao, yung tiwala nila ulit sa'yo, yung tulong nila sa'yo, yung moral support is very important. At the end of the day, ikaw pa rin para sa sarili mo. 6 na beses ka napasok sa rehab. Bakit ganun karami? Dami po kasi nung 2011, first time ko po nun mapasok sa private rehab po yun. Parang bahay siya. Saan ito? Sa lang po, Masinag. Okay, sa Marikina. Antipolo. Apo, Antipolo. Antipolo. Ang ginagawa po dun is TLC, Tender Love and Care, sabi po. May mga activities kami, nagwo-worship kami, naglilinis Importante kami. rin yun, importante Marami yun. rin po, puro, halos ang mga tinuturo po is yung worshiping talaga. Tapos ilang beses kami kumakain sa isang araw. Masaya, nag-enjoy po ako. Tsaka ang dami ko nakilalang mga naging kaibigan ko rin. Katulad mo rin, Oo, na ganun. nalihis ng landas. Pero ilang buwan o taon ka sa loob? Inabot po ako ng 1 taon. Pero bakit bumalik ka ulit? Kagustuhan ko rin eh. Hinahanap-hanap mo? Ko po talaga, nung time na yon. Siguro, feeling ko hindi pa talaga ako magaling. Pinuntahan ko lang yung mga kakilala ko. Mga dati mong barkada. Oo, Na, tapos I'm sorry to say, bad influences sa'yo. Opo. Oo. Pero, hindi naman po yung mga tunay na kaibigan ko talaga na nagtutulak sa akin sa ganong bisyo. Siguro yung mga hindi ko rin kilala. Minsan kasi ganun pagka yung sa isang lugar na pupunta ako, may mga hindi ako kilala, pag binati ko, minsan hinahanap ko din talaga yung bisyo. 14 anyos ka pa lang,
nagsimula po. Nung magsimula kang mag-try or ng bisyo mo, 'di ba, drugs. Anong drugs, anong klaseng drugs ang sinubukan mo? Ang unang sinubukan ko po kasi marijuana. Marijuana. And then, Tapos, ayun, iba-ibang alak. so natuto kang Uminom uminom. din po ako noon. Okay. Tapos hanggang sa napasok na ako sa shabu. Oh, mas mahal na to. Ang dami ko nang kakilala noon. Saan nanggagaling yung pera? Yung pera ko po, kinikita ko sa pag-artista. Yun din yung ginastos. So doon mo napupunta. So ito rin ang dahilan. Before kasi, nung you were child star, other contract ka ng Star Magic, Star Circle pa ito dati ng ABS-CBN from 1999, di ba? Tama? 1999 to about 2010 po. 2010. Yeah, 2010. Pero nung latter part ng yung karera, medyo nagiging sakit ka na sa ulo. Kaya binitawan ka nila. Binitawan. Pero ito na ba yung nagda-drugs ka na dahil 14 anyos ka na? Nagda-drugs na po Oo. ako. Dahil nung nag-aartista pa po ako noon. Kasi nagmamariwana na rin po ako noon. Oo. Tapos may mga nakaka-spot sa akin sa isang lugar. Tapos sinusulat ako sa dyaryo na nakita namin si Jiro Manyo umiinom ng alak sa murang edad. Tapos kadalasan po ng mga write-up sa akin noon, pag in-interview ako, medyo kabastusan po. Kaya pag nababasa po nila, ayun, doon na po ako tinatanong. Hindi ba ito na-discover ng lolo mo? Actually, tatay-tatayan mo, nagpalaki sa'yo si Lolo Andro mo? Alam po nila kapag umaalis ako ng bahay, nagpapaalam po kasi ako ng maayos. Sabihin ko, punta lang ako sa labas, tatambay lang ako. Pero hindi po nila alam na nagbibisyo ko. Kasi ayoko rin pong ipaalam. Nagtatago po ako nun kung saan ako tumatambay. Pag umuwi ako sa bahay, bangag na ako. Nagamit na ako or nakatake na ako ng marijuana. Paano na-discover ng lolo mo? Ano po, nahuli yata nila ako naninigarilyo. Tapos, nagsumbong na yung mga kalaro ko. Marami po kasi ako kalaro sa amin. Si Jiro, naninigarilyo, may nagsumbong po sa bahay namin. Tapos, may tumawag yatang pulis. Parang pinahuli ako dun sa kanto namin. Pinahuli ako, tapos wala naman po nakuha sa akin. At saka underage ka eh. Opo, underage ka, hindi ka Kaya lang, pwedeng kulong. binalaan po yung family ko na kapag kung sakaling ganon, may dala siya, baka makulong daw ako. Hindi ka natakot? Kinabahan po ako noon kasi nung time na yon may dala akong baril noon eh. Oh my Nung nahuli God. ako. Oo. Naka po sa akin. Hindi lang po yun. nahuli. Oo. Kasi pumiglas po ako eh, tapos tumakbo ko pala yun. Nagsisigaw po ako ng malakas. So may baril ka na? Opo. Ilang taong ka lang noon? 14? Opo. Saan galing yung baril? Binili ko lang po sa mga street doon sa amin. Walang lisensya yon. Wala po. Wow, delikado ka noon. 15 anyos ka pa lang. The following year, 14 anyos ka na una kang mag-try ng drugs, di ba? At age 15, tuloy-tuloy pa rin ang pagiging drugista mo. Opo. Oo. At naging ama ka at age 15. Yun naman po yung kinagandahan ng buhay ko noon. Kahit na yung babae na kilala ko, hindi naman siya talagang mabait para sa akin. Kasi nakilala ko lang po siya sa inuman, sa gimikan. Ayun, hindi ko rin po 4 years older to sa'yo. Opo, matanda po sa akin. Oh, okay. Oo. Tapos hanggang sa nagka-jamming kami, nagpunta kami sa kanila, pinasyal niya ako sa kanila. Tapos hanggang sa sabi ko, pwede naman akong kumuha ng sariling tirahan kasi may ipon naman ako sa bangko, sabi ko sa kanya. Ayun, doon na po nag-start yung panganay ko, yung relasyon yung ng panganay dalawa. ko na Oo. babae. Pero yung mother ng dalawa mong anak, isa lang. Isa lang. Siya lang yon. Ang problema, hindi mo nakikita yung mga anak mo. Opo, kasi nag-aaral po eh. Okay. Mabait po yung family nung napangasawa ko dati. Oo. Kasi inaalagaan po nila yung mga anak ko. May pagkakataon pa ba maayos yung relasyon mo sa ex-wife mo, Sa ex-partner mo? ngayon po, minsan kinakamusta ko po sila. Tinatanong ko kung kamusta na yung mga anak ko, ganyan. Okay naman, nag-aaral. Sabi ko, baka minsan pwede kong tawagan. O dalawin. O dalawin ko, gano'n. Eh, di na rin sumasagot. When was the last time nakita mo yung mga anak mo? Dalawang babae, di Tagal ba? na po eh, matagal na. Taon na yata. Maliliit pa Oo, sila. bata po. Oo. Mga teenager na sila ngayon. Opo, teenager. Anong pangalan? Miss Sisha. Shisha at saka At Miss saka si Mishka. Miska. O, kakaibang pangalan eh, di ba? Oo. Pero hindi ka in good terms dun sa ex-partner mo. Sa ngayon po, nakakamusta ko naman po siya. Siguro, Nagkakausap kayo? Opo. Oo. Siguro tingin niya rin sa akin na Hindi ka pa nagbago? nagbago na ako kasi nangangamusta na ako ulit. Tinatanong ko yung mga anak ko. Siguro tingin niya responsable na ako ulit para dun sa mga anak ko siguro.
Kahit di bali na yung sa amin. Hindi ka ba nag-e-effort na makita man lang o madalaw man lang yung mga anak mo? Malayo po kasi, tsaka pag sa messenger tumatawag po ako, yun, nakikita ko naman sila. Ano, parang Video call po. FaceTime o Opo. nagpe-video call kayo. So nakakausap mo yung mga anak mo. Opo na. At least kahit paano may communication kayo. Anong namimiss mo sa mga anak mo? Yung panganay ko po yung pinaka namimiss ko kasi nung bata pa talaga yun, kapag namamasyal ako sa SM, sinasama ko sila. Tsaka kadalasan, nung may sarili po akong sasakyan nun, madalas kaming mag-road trip, sinasama ko, tapos kumakain kami sa isang lugar. In 2015, naging controversial, pinag-usapan ka, lahat ng news, di ba? Hindi lang sa entertainment, pati hard news na andun ka. I think that was June 2015. Makita ka sa NAIA na pakalat-kalat doon, naawa sa'yo yung security guard, binigyan ka ng pagkain. Were you in your top frame of mind nung ginawa mo yon? Normal naman po ako nun kasi nung chinek po ako nung nurse doon, normal naman yung vital signs ko daw. Pero siguro dahil nga nag-take ako ng drugs noon, yun po yung side effect. May mga times na parang wala ka sa sarili mo. Ganun yun. Parang ganun po. Tsaka yung lakas ng loob ko iba. Oo. Kasi galing pa po ako ng Cainta nun eh. Sumakay ako ng taxi. Wala akong pera. Ang binayad ko sa taxi yung cellphone ko. Wow. Oo. Sabi ko, iba yung tingin ko sa Oo. sa NAIA, sa airport. Parang sobrang laki na nakakamangha. Oo. Parang first time mo lang Oo, nakita. parang first Oo. time mo. Ganda dito. Pwede Oo. ko rito mag-intay. Mm-mm. Ang feeling ko naman sa sarili ko, private ako na walang makikialam sa akin. Kahit umupo lang ako doon, feeling ko, di nila ako nakikita. Kaya pwede ako mag-intay doon. Po yung pakiramdam ko. Na walang makikialam sa akin. Hindi kasi yung guard nung time na yun, hindi naman niya iniisip yun. Ang sabi niya lang sa akin, Nakilala ka ng guard? Sir, di ba ikaw si G. Romano? Oo. Anong ginagawa mo rito, sir? Ano po, may inintay ako kasi may flight ako. Nagpapalusot lang ako. ng Oo. ganun. Oo. Pero halatado niya na sa itsura ko kasi dala ko lang towel, t-shirt na madumi, short na pagkahaba-haba, tapos tsinelas ko, ang dumi ng mga kuko ko, Oo. haba ng balbas ko, hindi pa ako nakapagpagupit. Siguro feeling ko, inisip niya na lang na alam ko na to, na baka ganyan. Hindi naman talaga lilipad to, di aalis. Tumatambay lang to rito. Pero naging mabait siya sa'yo? Mabait po. Oo, hindi ka Yun naman po yung pinabayaan. ginawa niya. Oo. Sabi niya, kumain ka na ba? Baka hindi ka pa kumakain. Hindi. Nagyayaya pa nga akong manigarilyo sa labas noon. Oo. Kasi sabi ko, kaya may ano ka ba dyan? Sigarilyo? Wala. Sabi niya. Tapos hindi ko na kinulit. Ako naman, nakaganon lang ako dun. Basta naghihintay lang talaga ako. Pero alam mo yun na airport yun? Alam ko po. Alam ko. Oo, Kasi pumunta po ako dun eh. Sabi ko sa taxi, Manong, hatid mo ako sa airport terminal 3. Doon ako tatambay sa isip ko. Oo. Doon ako tatambay. Oo. Para maiba naman. From Cainta all the way to the airport. Opo, from Tapos Cainta. ang binayad mo yung cellphone mo. Cellphone. Hindi mo pinanghinayangan yung cellphone mo? Pinanghinayangan din po. Kasi hindi po sa kay daddy po yung cellphone na yun eh. Una, hindi ka nagpaalam sa daddy mo. Oh, hindi po kasi medyo nagkasamaan po kami ng loob nun. Kaya nung gabi pa lang, umalis na ako sa bahay. May dala po akong backpack nun. Okay. Naiwan ko lang po sa kaibigan ko kasi nga nagkayayaan po kaming mag-drugs nun. Po, yun Galing lang. ka pa rin sa drugs talaga. Oo. After that, ito yung parang tinulungan ka ni Ai de Las Alas. Tama? Opo, nung nabalita na ako na nasa airport, sumugod na po yung mga media. Tapos in-interview na po ako nun, yung kaklase ko tsaka yung naging teacher ko doon sa Mandaluyong. Pinuntahan po ako doon kasama yung kapatid ko. Sinundo po nila ako. Si Anjo. Opo, Oo. sinundo po ako nung kapatid ko. Pumunta po kaming Mandaluyong. Doon po sa bahay nung kaklase ko, pansamantala. Naawa sila sa akin kasi bakit nga daw ako nandun. Tsaka iba ng itsura mo eh, Iba di ba? Oo. Para ka ng pulubi eh. Opo, tinulungan po nila ako. Gaano ka katagal nagstay doon sa kaibigan mo? Siguro mga 3 days din po. Okay. Si Mama Ai tumawag po dun sa staff nung taga Channel 7. Kasi yung staff po nung taga Channel 7, ang sabi, hindi raw ako iiwan dun, kung ano raw yung kailangan ko, bibigay daw nila, tutulungan daw ako. Hindi ko naman maisip, ay pumasok sa isip ko na kung ano yung dapat kong gawin sa kanila, sabihin ko. Basta, andun lang ako, ganun pa rin, may epekto pa rin sa akin yung drugs. Hanggang sa, pinapunta po ako sa pina-check up po ako sa psychiatrist ni Mama. Tapos doon na po nag-start, kailangan daw ako i-confine, sabi. Para daw matulungan ako, mag-take ako ng gamot. Anong ginawa mo? Nabigla ako kasi umalis sila eh. Pinapunta ako yung mga kasama ko, umalis. Sumugod ako palabas. Uy, saan kayo pupunta? Ba't iniiwan niyo ako? Sumigaw ako. Saan ka iniwan? Doon sa kondo? Sa Quezon City po. Okay. Itong dinala ka na ni Ai Opo, at pinatira ka sa kondo niya? Hindi po, sa private rehab din po. Ah, okay. Tapos yun po,
nagwala ako nun eh. Kasi hindi po nila sinabi sa akin na ipapasok ako dun. Akala ko check up lang. So tumakas ka. Hindi po. Nagwala lang po ako dun. Paano ka na-pacify? Hinawakan po ako ng mga guard eh. Oh, huwag ka nang lumaban. Napasok na dun. Tapos pagpasok ko, tahimik lang ako. Kasi ang daming ibang tao eh. Gaano ka katagal doon sa rehab na yon? One year din po. So ito yung 1 year. Nung una nagwawala ka, pero eventually nag-cooperate, kumalma ka na rin, nag-cooperate ka rin. So yung isang taon, sa loob ng isang taon, nakikita mo ba yung kapatid mo, dumadalaw, at saka daddy mo, dumadalaw sa'yo? Dumadaalaw po. Dumalaw nga rin po yung lola ko dun eh. Okay. Galing po Japan eh. Yung lola mo, naka-base sa Japan. Opo. Tapos dinalaw po ako dun dyan sa Quezon City po, sa sunshine.com. Ano po, hindi po ako nakalabas nun. Nilipat po ako ng Bataan sa DOH po. Oo. Rehab din po yun. So gaano katagal yun sa Bataan? Umabot po ako doon ng isang taon din. Well, another 1 year. Tapos ang kinagandahan po, tinulungan po nila ako doon na makapagtrabaho. After kong graduate, nag-work po ako doon ng isang taon pa. Pero may allowance ka na doon? Meron po, may alam. Di ba ito ngayong bumabalik-balik ka? Parang, di ba, kasi magaling ka na, pero bumabalik-balik ka para tumulong din doon. Tama ba yun? Ano po, sa ngayon po, kinakamusta ko po sila. Bumabalik po ako doon pag kumukuha po ako ng gamot. Ah, okay. So, continuous pa rin yung gamutan mo hanggang ngayon. Pa rin. Magmula noon, malaki na ang improvement mo. Opo, kasi nag-work na po ako doon Oo, sa yes. Bataan Oo, eh. oo. Pero magmula noon, di mo na binalikan. Hindi na po yung drugs. Oo, Hindi na hindi na talaga. Hindi na talaga. Okay. Nagsawa rin po ako. Tsaka ano po. Hindi mo na hinahanap. Hindi ko O, pati ng katawan mo. Hindi na. Very good. Kaya mo naman talaga kasi tinutulungan mo na rin yung sarili mo. Anong plano mo ngayon? Yun, magbago pa rin. Tuloy-tuloy yung paggamot sa akin, mapabuti ako lalo. Tsaka ayoko pong umalis muna sa family ko kasi last year po nasa Bataan ako, nag-volunteer nga po ako. Tapos na-feature pa po ako ni Sir Julius Babaw sa vlog niya. Sabi ko, nagpaalam po ako na uuwi muna ako. Yun, namimiss ko sila sa bahay. Tapos tumutulong-tulong din po ako. Itong time na napasok ka sa rehab, kasi sabi mo nga 6 na beses ka na labas-masok ng rehab, was there a time na dinalaw ka ng ex-partner mo at saka mga anak mo? Nung una po, yung pinaka-first time ko sa rehab, dumalaw po sila. Kaya lang, nagkaroon po ako ng parang kinausap po ako nung isang bantay, tinanong kung mahal ko pa ba. Sabi ko, ayoko na, sir. Oh, syempre nasaktan. Oo. Ayoko na, sir. Parang nawala na lang yung pakiramdam ko. Sabi. Pero bukal ba yun sa puso mo or out of doon dahil yung isip mo? Oo, kasi po nung time na yun, di ko naman na siya hinabol eh. Nung makalabas po ako. May plano ka bang mag-reach out doon sa ex-partner mo? Parang mabigyan ka ng panibagong pagkakataon? Hindi na po siguro kasi may asawa na po siya. Ah, okay. Akala ko hanggang ngayon dalaga pa rin siya kasama yung mga anak mo. Nung maliit ka pa ba, meron ka ng resentment kasi never mong nakita at nakilala, nakasama yung tatay mo, biological father mo na isang Japanese national. Yung father ko po kasi dati, pumunta daw po yan sa amin. Pinagbubuntis pa lang daw ako nung mother ko. Nung nakatira pa po kami sa San Juan, sa Lope K. Santos Street. Nagpunta daw yun, parang yun nga, na bigay yata ng sympathy, parang gano'n na, ito, asawa ko, nabuntis ko siya. Tinanong, ano ba papangalan mo dito? Jiro, si Jiro. Jiro nga, katakura din. Isusunod sa apelido niya. Tapos nagpakasal yata sila ng mother ko nun. Hindi ko lang po alam kung saan. Tapos umalis po yung father ko, naiwan po yung mother ko doon. Hindi ka pa pinanganganak Hindi noon? pa po. Bali dito na po ako pinanganak sa Pilipinas. Oo. Kasi umalis po yung father ko, umuwi na lang Japan. Itong kwento sa'yo ng daddy mo ngayon. Kahit ng lola ko, Kahit ng lola mo, na nasa Japan din. Growing up, syempre, wala kang idea kung sinong tatay mo, hindi mo nga nakilala. Nagkaroon ka ba ng resentment na isa ito na parang nag-rebelde ka na wala kang kinagis ng ama? Ay, hindi po. Kasi hindi naman po namin ugali yung ganun sa family namin. Siguro sa ibang tao, kung wala silang magulang, tapos may kaya sila, mayaman sila, nagagawa nila yung gusto nila. Hindi po imposible. Pero kasi ako po laki sa hirap po ako. Kahit wala po yung mga magulang ko. Natuto po ako magtrabaho mag-isa. Tinulungan ko yung family ko. Si daddy po, kahit papano, talagang pinagtiyagaan ko rin na suportahan sila. Yung mother ko nga po, nagkasakit, umuwi po sa amin. Ako po yung nagpagamot hanggang namatay po siya. 2007 2007. namatay ang mother mo. Yung kapatid ko, tinulungan ko rin po. Kahit na minsan sinusuway ako, tanggap ko pa rin. Younger brother mo si Anjo. Opo, younger Okay, oo. Marami pong pagkakataon
nagkataon sa buhay namin na hindi naman po kami mahirap, di rin po kami mayaman. Pero ano po, yung lola ko, tinuruan po kami magdasal para po hindi po kami mapahamak. Pero napariwara ka pa rin. Siguro, experience ko po yun. Part na rin ng pagiging astig ko sa amin. Kasi dati nung nakatira po kami sa San Juan, yun, medyo may kaastigan po ako. Sino-sino po nakakaaway ko rin dun. Ayun po, siguro naging aral na rin po sa akin. Yung daddy Andrew mo, siya na ang tumayong nanay at tatay mo. Opo. Kasi since you were, magmula nung pinanganak ka, hanggang sa paglaki mo, hanggang ngayon siya pa rin ang kasakasama Opo, mo. siya pa rin. Kung gusto mong bumawi sa daddy Andrew mo, anong pwede mong gawin? Siguro po yung mas magbago lang din ako. Huwag ko nang balikan yung drugs. Sundin ko lang din yung mga maliliit na bagay na dapat na gawin ko para hindi na ako magkamali ulit. Tumulong-tulong po dun sa bahay. Saka syempre yung sa pangangailangan po kung sakaling tawagan ako, bakit po hindi kung makakatulong naman ako sa kanila. Balikan natin yung bata ka pa nung pumasok ka sa showbiz. Paano ka napasok sa showbiz? Na-discover nga po ako nung isang talent scout na bading. Dumaan po sa amin. Sa bahay nyo? Opo. Sa San Juan pa ito? Sa San Juan po. Okay. Ayun, tinanong ako kung gusto ko mag-artista. Ilang taon ka Ang nun? cute-cute ko daw, bata pa, 6 years old lang po ako nun. Okay. Tapos sabi ko, sige, paano ba mag-artista? Sabi ko sa kanya, asan yung tatay mo, hinahanap niya? Doon sa bahay, puntahan mo. Kinausap po yung daddy ko. Sabi, pwede raw akong magpa-VTR para sa commercial daw. Sabi ko, sige. Tapos doon na po nag-start. Hanggang sa nakilala po ako ng ABS-CBN. Kaya sinign up ka as a child Opo. actor, child Ang star. unang palabas ko po nun, yung maalala mo kaya MMK. Yung kay Gardo Versosa po. Wow, ang bigat. MMK ka agad. Oo. Otosan, yung title. Sabi nga nila, pag nakapag-guest ka na sa MMK or maalaala mo kaya, isa ka ng tunay na aktor. 'Di ba? Kasi lahat ng doon talaga, ang gaganda ng kwento, gaganda ng portrayal ng mga artista na feature doon. Imagine first appearance mo, MMK ka agad. Anong title nung Otosan po. Parang Tungkol po Japanese. Opo, tungkol sa Hapon. May kinalaman din kahit paano related sa buhay mo. Gera nung unang panahon. Okay. Oo, si Gardo Versosa. Opo, siya po yung bida doon. Tapos ako yung bata na... Gardo Versosa. Nagkaroon ka ba ng parang sama ng loob sa late mother mo dahil hindi pinakilala sa iyo yung tatay mo? Hindi po, wala po. Kasi nagkasama po kami sa bahay. Kwento po sa ng lola ko, namatay na daw po yung Father mo, biological father mo. na Hapon. Okay, oo. Tapos sabi ko, wala naman po akong ibang sinabi sa kanya. Kasi may pinakita po siya sa akin na parang papel. Kaso puro sulat Hapon, sulat Japanese. Ang sabi niya na hindi na raw ako masusuportahan ng tatay ko. Parang hindi na rin na yata ako makakapunta doon. Dahil wala na yung tatay ko doon. Tapos yung mga grandparents ko, parang di rin naman interesado. Grandparents mo sa father side. Sa father Oo, side. oo. Pero ikaw ba, siyempre growing up, naandun yung desire sa part mo na gusto ko pa rin at that time, siyempre, buhay pa yung tatay mo. Gusto mong makilala yung tatay mo, gusto mong makilala yung mga kamag-anak mo, or kung may makapatid siya, or yung grandparents mo sa father side, pumasok ba yun sa isip mo? Naisip ko rin po, pero kasi nga sa part pa lang ng mother ko na ganun nangyari. Hindi ko na rin po hinanap yung father ko. Ito lang po nung nakaraan, yung napasok nga po ako sa isang facility. Medyo hinahanap ko talaga yung tatay ko dahil gusto ko makapunta ng Japan nung time po na yun. Kaso lang, na-deny po ako. Hindi po ako pinagbigyan. Dahil nga daw, dapat lumaki daw po ako ng konti na kasama ko yung father ko tsaka mother ko para at least makapunta raw ako doon. Sa kabila na nandun yung grandmother mo, di ba? Sa Japan nakabase yung Opo. grandmother mo sa mother side. Walang paraan na madala ka doon. Hindi, sa ngayon po, hindi na po ako interesado. Hindi ka na interesado. Pupunta ka na lang ng Japan para mamasyal. Diyan na lang po sa Manila. Hindi mo ba namimiss ang showbiz? Namimiss ko rin po kung mababalikan ko yung mga experiences ko noon. Nag-enjoy naman po ako talaga. Kasi sa dami ng mga nakasalamuha kong artista, nakasama ko, hindi po lahat, naging ka-close ko rin. So may times din na yung ayoko na, nakakapagod. Sobrang nakakapagod yung nag-aartista ako. Tapos kapag ka naman napapatingin ako sa mga bagay-bagay na gusto kong bilhin, nung nag-aartista ako, mura lang yan, nabibili ko yan. Pero ngayon, wala na ako. Medyo nagsisisi rin po ako. If Coco Martin is watching right now, kung halimbawa si Coco, alokin ka na mag-comeback sa Batang Quiapo, Hindi ko po muna masasagot. parang you'll cross the bridge when it gets there. Ano po kasi, may mga tinitake pa po akong gamot ngayon. So, So, hindi mo isinasara ang pintuan sa pagbabalik showbiz.
Sa ngayon, ayoko po munang sagutin kasi marami na rin po nagtanong sa akin. Yung iba po, sinabihan ko, hindi na po muna. Kasi may mga iba po akong pinagkakabisihan. Tapos, pag may mga ibang nagtatanong sa akin, sabi ko, depende po kasi sa ginagawa. May pinipili po ako na kaya kong gawin lang. Iba, nililimit ko po muna. Kasi bawal po ma-stress. Bawal po masobrahan sa trabaho, sobrang puyat, mga ganun. Oo. At saka, may ginawa po kaming music video eh. Okay. Yung sa Lili, yung magbalik po. Talaga? Yun po, tinanggap ko po yun. Tapos successful naman. Talaga? Bali, 2 beses po. Do you sing? Hindi po. Music video po yun. Umacting po ako. Music video on acting. Kasi usually pag music video, singing eh. Opo. 2 beses po yun. So yung acting talaga hindi pwedeng mawala sa'yo eh. Palagi ko you're a better actor now. Especially after ng mga pinagdaanan mo. Kasi noong pa lang, ang galing-galing mo ng aktor nung bata ka pa. How much more now na marami ka ng pinagdaanan? Naniwala ka ba doon? Opo. Naniniwala. Oo, di ba? Sino makasabayan mo noon? Naalala ko noon si Empress yata. Empress Shock. Opo. Okay. Kasabayan. Na may asawa na ngayon, may Opo. anak na. Oo. Sila, Carlo Aquino. Carlo, Kaso po, Patrick. ibang po sila, ibang... Oo, pero tingnan mo naman, di ba? Very Kahit may mga pamilya na rin, ang gagaling pa ring aktor hanggang ngayon, di ba? Sila Parang hindi nga mga po, tumatanda eh. Sila Shaina, si Alwin. Shaina Magdayaw, Alwin sila Otingco. Si Alwin for a while, nag-stop, pero bumalik. Tamo hanggang si ngayon. John Wayne po, kasabayan ko din. Oo, di ba? Kasi nagkasama John po Wayne kami Sase. sa Spirits. Yes. Oh, Saka po sa Okatokat. 1999 ka nagsimula. Pero hanggang 2010, pero lumipat ka ng GMA. Hindi po, lang po ako nun. Guest lang po ako ni Direk Mario nun eh. Doon sa Dahil po, sa Pilyang Kerubin. Oo, yung kay Barbie Fortesa. Okay. Isang serye lang yon, parang guesting lang. Paano naging manager sa'yo si the late Mario J. De Los Reyes? Si Direk Mario po kasi, nung nalaman niyang narehab ako, doon po siya nag-reach out sa akin na, Giro, tinawagan po ako. Huwag mo sayangin yung buhay mo, ganyan. Ba't ka ba kasi nagda-drugs? Sabi niya, hindi mo ba naalala nung nagpunta tayo ng ibang bansa? Cute-cute mo, bata-bata mo pa. Tapos, ngayon, ganyan ka na. Tapos sabi ko, wala lang po, direct. Libangan lang, para malibang lang ako. Sige, huwag mo sayang pera mo. Gusto mo ba ulit? Gusto mo, sa akin ka na lang. Punta ka rito sa akin, gano'n. Bigyan kita ng show. Kasi sikat po siyang director nun sa 7. Sikat na director talaga si Mario J. Oh. Tapos ang sabi po sa akin, isama kita sa huwag kang maarte. Sabi niya, isama kita sa palabas ko sa 7. Tawagan na lang kita pag okay na. Tapos hindi po ako sumagot. Tapos sabi niya, interesado ka ba? Sabi niya, sige po, direct, sige po. Tapos kaya po ako nag-guest nun sa Channel 7. Pero at that time ba, medyo nagbabago ka na? O ano ka pa rin? Hook ka pa rin sa drugs? Na po ako nun. May katinuan na lang konti. Okay. Pero kasi nung gumamit din ako ulit eh. Nung mainis ako. Kasi po, ang daming, talagang laman ako ng balita na Giro, lumabas na, nag-artista na ulit. Yun, napabisyo na naman po ulit. Kaya, parang mahinang mo sa sarili mo, control sa sarili mo at that time. Time po na yun. Oo, di ba? Pero right now, na nag-uusap tayong dalawa, balik na sa normal, balik na sa dati. Matinong-matino na ang Giro Manyo. At never mo na babalikan ang drugs. Hindi na po. Diba? Very good, very good. Alam mo, ang ko sa'yo, prayers ko sa'yo, at hope ko para sa'yo, bumalik ka ng showbiz. Because there is still space, room for you. Na isang napakagaling na artista tulad mo, hindi mawawala ng ng proyekto. Kung i-rewind ang buhay mo, balik tayo sa pagiging child actor mo, anong gusto mong balikan? Siguro yung bago ako matuto magbisyo, hindi ko na gagawin. Hindi ko na itutuloy. Siguro naging mas successful ako ngayon. Sa pag-artista po. Oo naman. Ang layo mo na siguro, lalo na yung... Tsaka mas natulungan ko siguro ng malaking pamilya. But it's never too late. Meron pang pag-asa. Yung mga ibang mong kasamahan, aktibo pa rin hanggang ngayon. Anong nararamdaman mo? Masaya po ako para sa kanila. Kasi kapag nanonood naman po ako ng TV, palipat-lipat ako ng channel eh. Channel 7, minsan Channel 5, Channel 2. May kurot ba sa puso mo pag napapanood mo yung mga kapanabayan mo? Wala po. Bumibilib po ako. Yun po ang gusto ko. Humahanga ka sa kanila. Opo, walang inggit. Walang wala kasamang, po, wala. Dapat ganito rin ako, dapat andyan pa rin ako. Hindi ko po nakikita sa sarili ko yung gano'n. Oo. Anong isang bagay ang iniyakan mo? Umiyak ka na ba ng todo, ng matindi? Hindi acting ha, sa personal mong buhay? Hindi po, wala po eh. Wala kang iniyakan? Tinatanggap ko lang po para mas tumibay po. Yeah. Pero kahit mabigat na yung pakiramdam ko, siguro may times po na mangiyak-ngiyak. Katulad po nung namatay po yung mother ko noon.
iyak po talaga. Ilang taon mong inalaga ng mother mo? Mga 4 years lang po yata. So, umuwi ang mother mo dito na may sakit na. May sakit na po. May sakit sa kidney. Ito yung dinadialysis din siya. At that time, may pera ka pa ba noon? Opo, at nag-aartista pa po ako noon. May savings din po ako. So, yun po yung nagastos ko talaga. Wala naman po ako sinisi nun. Mabigat lang sa pakiramdam. Nagwala-wala ako ng konti. Parang ginagawa Naghanap mo lang yung po ako ng outlet. kalinga ng mga Oo. kaibigan. Okay. Never ka bang nag-open up doon kay Daddy Andrew mo? Sa mga problema mo, sa mga pinagdadaanan mo? Hindi na po siguro kailangan kasi mas matanda po siya sa akin. Si Daddy, alam naman po yung kinalakihan ko. Kaya sa tingin ko, alam po nila kung, ayan, magbibisyo na naman ako o hindi, ganun. Pag po sa mga ganung pagkakataon, bago pa ako magkamali, yun, sinasabihan na po ako. Halimbawa, may tumawag po sa akin, tapos nakikipagkita or pinapupunta ako sa ganung lugar. Sinasabi ko naman po sa kanila, wag sasabihin nila, wag kasi baka mamaya, ayun na naman yung trigger, magsimula na naman. Tapos tuloy-tuloy ka na naman. Isasama ka sa lugar niyan. Mamaya, di ka na naman Kumbaga yung temptasyon hindi talaga di ka na naman nawawala. makauwi rito. Pag uwi ka rito, Oo. iba na naman ang itsura mo. Oo. Nakulong ka, di ba? Opo, nakulong. Gaano ka katagal na nakulong? 2 linggo lang po. Oo. Pero ito ba may kinalaman doon sa may sinaksak ka in 2017? Nung 2020 po. Yung 2017, ito ba yung 2017 o 2020? 2020 po. 2020 yun, yung sa Marikina? Opo. Bakit ka nakasaksak? Nagtatrabaho po ako sa isang, eatery. Okay. May boss po ako doon na Chinese Okay. sa eatery. Meron ako sariling ginagamit na... I speak. Di po, cooking knife. Okay, Ayun, okay. kitchen knife. Maliit po yun eh. Nadala ko po, pumunta ako sa isang lugar doon, may tinignan lang ako. Nung pagbalik ko, may nag-aabang sa akin. Maliit lang na lalaki, nakamotor siya. Pero hindi mo kaaway. Hindi ko po kilala yun, hindi ko po kilala. May hawak po na helmet, tapos nung malapit na ako, bigla po ko sinugod. Pinalo ko ng helmet. Nakailag po ako. Pero may nagsabi po doon, may nagkwento, ilang araw daw po yung nagbabalik-balik doon. Tinitingnan daw po ako. Parang binabantayan ka Oo, niya. parang, basta, ewan ko, kung sino yung tinitignan niya doon, kung ako o yung mga ibang tao doon. Pero dahil nga nung araw na mangyari yung inatake niya ako, may dala siyang helmet eh. Hindi ko alam kung mag-isa lang o angkas siya. Yun, doon na po nagsimula yun. Inatake ako. Tinamaan po kasi ako ng helmet noon. Ng malakas. Okay, oo. Kaya po nung Doon ka bumunot. doon na po ako bumunot. Oo. Sinabol. Tumakbo po siya eh. Oo. Hinabol ko sa Oo. pumasok sa ibang eatery. Pero mabuti na lang hindi siya namatay. Nasaksak mo lang Hindi siya. ko lang po alam. Oo. Pero hindi ka na bineltahan after that. Hindi na po kasi nagtago rin po ako eh dahil baka nga po huntingin ako. Okay, oo. Iyon ang naging reason kung bakit ka nakulong ng 2 linggo. Opo, dalawa. Bakit ka nakalabas kaagad? Nagpiyansa po ako. At hindi naman naghabol yung... Naghabol po, sabi, bayaran daw. Tapos, ayun, inaareglo po namin. Pero may witness naman, Ipapagamot. 'di ba, na ikaw ang unang Opo, yung mga taga doon po. Oo. Sa Marikina. So may mga Nakita raw nila na- nakita nila na wala ka namang Opo, ginagawa. na bigla na lang ako hinampas ng helmet. Oo. Lessons learned. Lahat nito, andyan nakasaksak ka, self-defense. Nakulong ka ng 2 linggo, 6 na beses kang na-rehab, labas-masok ka ng rehabilitasyon. Anong mga natutunan mo? Ang pinaka natutunan ko lang po siguro yung respeto po sa ibang tao. Tsaka po yung pagdarasal, pagkilala sa Diyos, sa pamilya, yung kung ano yung tama at mali, na kung saan po ako dapat pupunta, ganun. Yun po, sa sarili ko, mas nakilala ko kung hanggang saan lang ako. Tsaka yung sa ibang tao, yung pasalamatan din, anong tulong man yung maibigay o okay na yun. Huwag lang po yung makakasama ng loob ng iba. Kung nanonood ngayon ang mga anak mo, anong mensahe mo sa kanila? Mag-aral ng mabuti, yun, laging sumunod sa family nila. Nandito lang naman ako, good luck. Siyempre pa, sa pinagkakautangan mo ng loob mo, ng buhay mo, kasi ito yung tumayong nanay at tatay mo, ang lolo mo, of course, Daddy Andrew mo. Alam niya na po yun na nagpapasalamat po ako sa kanya kahit araw-araw tinutulungan ko po sila sa gawaing bahay. Ngayon, dahil nga nagbago na ako, alam na po ni Daddy yan. Ang mensahe mo para sa lahat? Salamat po. Mas lalo lang tayo magpakatatag. Huwag na po magbisyo, katulad ko. Tsaka po, ayun, magdarasal lang palagi. On the spot, may dumating na producer, looking ka for TV or for movie, bukas ka. Hindi ko po muna masasagot. Depende po sa usapan na lang. Pero hindi mo isinasara ang pintuan. Opo, hindi naman. That's very important.
Maraming salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin Dennis, and of course, Roland Ever Belena. Hello Glow. Nutritech. Thank you so much, Josh De La Luna. Beauty Derm. Eris Beauty Care. Aficionado by Joel Cruz. Richie's Kitchen by Richie Ang. Doc Rob's Wellness Supplements. Mesa Tomas Morato. Nesta Stili Salon for my hair and makeup. Gandang Ricky Reyes. Asia Slashes. Moss View from Japan. Tokyo Grill at Tomas Morato. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care. Shinagawa LASIK and Aesthetics. Manila Bulletin. Sugar White by Sugar Mercado. The Red Meat by Chef John. Maraming salamat. Coloretti Clothing for my clothes. Memoy.ph. Studio Manila. With that, maraming salamat sa iyo, Jiro. At ang wish ko nga sa iyo, yung pagbabalik loob mo sa Diyos, yung pagbabalik loob mo sa sarili mo, at pagbabalik loob mo sa lahat ng mga taong nagmamahal sa iyo. That's the most important. At saka yung tiwala mo sa sarili mo. Huwag na huwag kang bibitaw. At huwag na huwag mo nang babalikan ang dati mong bisyo. Salamat po. Maraming salamat, Jiro. At of course, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.